At mga kaibigan, tawagan po naman natin ang ating marilag na third runner-up, si Binibining Cynthia Cruz. At ngayon mga kaibigan, ang ating po namang second runner-up, tawagan natin si Binibining Jonar Mercado. At yan po mga kaibigan, ang ating second runner-up, walang iba kundi si Binibining Jonar Mercado. Yehey! Mga kaibigan, bago namin ihandog sa inyong lahat ang ating first runner-up at ang magiging palengke queen sa lugar na ito, na ito muna para sa inyong kasiyahan, ang iba't ibang palengke queen sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Yay! Napakaganda. Parade of Beauties. Ayan. Pilipinang Pilipina. Palakpakan natin sila mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, na ito ang ating first runner-up, si Binibining Concha Batungbakal. At ngayon mga kaibigan, bilang pinakatampok sa gabing ito sa ating pagdiriwang ng ika-12 anibersaryo ng ating palengke, ay isang karangalan para sa akin ang maihandog sa inyo ang dilag na napiling palengke queen at tumanggap ng pinakamaraming balota. Mga kaibigan, ang aming ipinagmamalaki, mahal ninyo, mahal ko, mahal nating lahat, si Queen Primitiva the First!
lapit. Bili na kayo, bili na kayo. Pisong talong, 50 ang kangkong. Miss, bili na. Piso lang yan, miss. Pero para sa'yo, 50 na lang. May libre pang kiss. Matamis ho ba yan? Aba, oo. Galing pa nga ho ito ng Sambales eh. Pag hindi nyo nagustuhan, ibabalik ko ang bayad nyo. Ala, pili na kayo ng taong. Taong-taong kayo dyan. Taong Cavite, kababayan pa ni Ramon Revilla. Maliit pero mataba. Ang tumal naman tong araw na ito, oh. Bilang yan lang. Ha. Pati ba naman yan, kinikilo na ngayon? Hindi ko kinikilo, tinitimbang ko. Ayan o, 2.20. Ba't may 20 pa? Sa bote ho. Mabuti nga, wala nang bayad yung takip eh. Baboy kayo yan, baboy kayo. Kayo lang, hindi ako. Baboy lang, ay baboy kayo yan. Mama, kulang mo ng 2 kuya itong binili kong baboy sa inyo. Uy, ano ibig mo sabihin? Nanuloko ako. Lagay ko ho. Uy. Dahan-dahan ka ng pagkasalta mo. Baka ikaw ang isabit ko niya. Basta, pag hindi ninyo yung nasasakyan, susumbukan kayo sa City Hall. Kahit sa city pa, magsumbong ka, buisit. Baboy kayo yan, baboy para sa lahat. Tunggok, bansot, tumid, baluktok, pandak, mataas, payat, may manas, kasama, pati mga unano. Baboy. Baboy! Lapit dito! Sariwang isda, murang-mura na. Mga tatang, mga nanang, lapit kayo dito. Murang-mura mga isda rito. 10 ang kilo. Halika kayo, mamili ho kayo. Murang-mura ho yan at sariwang-sariwa po. Mga tatang, lapit dito. Mga tatang, mga nanang, lapit dito sa mga isda na murang-mura pa at sariwang-sariwa. Ay, pili na kayo, mga tiyohin, mga tiyahin. Bakit kayo kakasa sa presyong makalaglag pa nga? Eto naman ang sariwang-sariwa. At saka murang-mura pa. Eh, tinagdagilan pa ang mga mata na makakita pa. 9 na 1 kilo. Halika na kayo dito. Lapit! Dili mga suki, 9 piso dyan sa Bilasa at 8 lang dito sa Sariwa. Dito, lapit dito. Mga suki, lapit dito. Murang-mura lang. Senyorito Robert naman, ba't sumama pa kayo dito sa isdaan? Mapuputikan kayo eh. Huwag kang makulit, Rika. Sinabi na may importante sadya ako rito. Yun. Doon ka bibili ng isda, ha? Bibili, eh hindi naman kayo mahilig sa isda. Bakit? Ay na kayo, senyorito. O, kumare. 8 na lang kilo. Sa na lang, babae. Kumare naman. Patay na nga tinataga mo pa. Mura na yan. Sariwang-sariwa pa. Dini! Bibigay ko sa inyo ng 7 isang kilo. May tawad pag isang isda. Buy 1 kilo and take 1 libreng piraso. Sige, lapit kayo. Lapit! Ay, dito na lang ako sa 7, may tawad pa. Dito ka bibili. Pero mas mura doon, senyorito eh. Ano ba? Bibili ba kayo o mahilig din kayo sa bulok? Sige, doon na kayo. Hoy, bro ha! Ano ba talaga gusto mo mangyari, ha? Ikaw eh! Ikaw, ha? Bakit nakakalaban mo ko, no? Mukha ako sa sunod-sunod. Ikaw naman, mukha ako sa sunod-sunod. Yung ba? Tumawag ka ng polis, dali. Bakit? Dali na. Ay. Asan? Ayun, no? Alam mo mga Rika kung saan nakatira si Tibang? Ano, senyorito? Pakiulit nyo nga yung sinabi nyo. Totoo ba itong naririnig ko? Ito ba'y true confession o pinaglalaruan nyo lang ako? Type ko siyang pakasalan. Ay, ha. Iba rin ang drama nyo, ha. Uso pa ba ang love affair ng isang mahirap at isang mayaman? Pa-Cinderella effect. Ang yaman-yaman nyo na. Ang pogi-pogi pa. Tapos, papatol kayo sa isang kaakit-akit pero kasing bantot at kasing lasa ng isdang tindan niya. Ay, senyorito, don't touch me. I'm still a virgin. Loka ka. Huwag mong hahamakin ang kapwa mo, lalo na't mahal ko.
Naku, tumigil ka lang nga dyan, Cielito del Mundo. Ano ka mo? Wah! Mas maganda naman ako. Di hamak naman. Tignan mo naman ang beauty ko. Pwede dyan. Mataas na ho ang isda ngayon kahit nag-ibuti niyo pang buong palengke. Hoy, Miss Palengke Queen, huwag ka na mag-abalay pagbili pa yan sa iba dahil papakiwin ko na. Oo. Sige, dali mo. Baka magbago pa ang isip ng Donya. Teka muna, tatataranta ako. Huwag ka mataranta, hindi bagay sa'yo. Sige, dalian muna. Sa San Mateo pa ako eh. Saan na tayo ka ba, misis? Excuse me, miss pa po ako. Oo, ikaw, taga saan ka? Diyan lang, sa parang. Ibigay mo nga sa akin ang address mo. Baka kailanganin ka namin sa Santa Cruz, ha? Hermana Mayor ako dahil. Oh. Sandali lang. Akin eh. Ay, dun pala. Alam mo, Tiba, kung sasagutin mo lamang ako, hindi ka na mahihirapan. Biro mo, meron na tayong ready-made na anak. At saka itong buong grocery ito, para sa'yo na rin. Abay, ilang taon na rin naman ako magtsatsagang lumiligaw sa'yo. Isipin mo naman, oo. Siguro naman, it's about time na nasa... Tiba? Mukhang tanga ako. Tiba? Sige, pili ka na ng gusto mo. Ito po. Sige pa. Oh. Supply mo. Hindi pa nga ako nagbabayad eh. Hindi, sige, di bali na. Hindi, di bali na. Sige na, tago mo na lang. Hindi. Tibang! Tibang! Sakay na, Tibbs. Ihatid na kita. Sige. Magaling ka rin, Chumempo.
In love kasi. Hmm? Eh kung sinasagot mo na ba ako eh? Eh di hindi mo na kailangan magtinda pa. Doon ka na lang sa bahay. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? Wala kang gagawin kundi hintayin ako. Ako ang gagawa ng lahat. Gusto mo ako malumpo? Tsaka luma na yan, Ding. Ni minsan, hindi ko pinangarap ang ganong klaseng buhay. Manasim pa ako. O, itong bayad. Huwag na, Tibbs. Aba, hindi maaari. Pinalilibre mo ko sa pamasahe. Baka mamaya, palibre ka pa sa isda. Siyempre, hindi. Hanap buhay yun eh. Bakit? Libangan ba yung pagmamaneho mo? Hindi. Yun naman pala eh. Di tanggapin mo ito. Hanap buhay mo yan eh. Sige, pag hindi mo tinanggap ito, hindi na ako sasakay sa jeep mo kahit kailan. Sige na. O, sige na na. Manupit tayo. Maaga ka yata. Napakyawang tinda ko eh.
O bakit narito pa tong taxing to? Ba't di pa ito pumapasada? Aba, senyorito, ano namang gimmick to? Papasada ako. Kasi nag-resign yung driver naglalabas nito. Kaya in the meantime, taxi driver muna ako at hindi ko pag-aari itong taxing ito. Maliwanag ba, Rika? Nako ha, naloloka na ako sa inyo, senyorito ha? Bakit? Eh wala. Gusto ko lang mapalapit kay Tibang. Hindi ba't ikaw hindi rin nagsabi na imposible magkatuluyan sa mahirap at sa mayaman? Kaya eto, kailangan pantayan ko siya. Kung hindi niya ako kayang abutin, ako ang aabot sa kanya. Oo. Eh, paano kung malaman ni... Walang makakaalam kung i-zipper ng bibig mo. Akala mo ikaw may-ari ng kalya. Ikaw ang tatanga-tanga eh. Kasalanan ko ba kung may putik dyan? Apo! Ang walang iyang to. Walang iyang bastos. Walang iyang bastos. Ay, munggo kayo, gamot sa tao may buluto. Edwin! Ikaw ba'y walang gagawin kundi titigan yung larawan ni Shasha? Magagalit sa isikabi niya. Magtrabaho ka! Sige! Bakit Joel? Tibang mo, inaaway sa labas. Ano? Abay! Ay, Edwin, alisin mo ito. Alisin mo, dali! Pantay mo yan, ha? Lupit bilang ko yung bariya dyan. O, ikaw na yan, sukot mo! Ibenta mo na! Dali! Tiwan mo nga ako, walang iyak. Tiwan mo! Oh, walang iyak! Tiwan mo ako! Bastos ka! Walang iyak! Kapit! Hoy, si Tibang daw, napapaway! Ha? Diyan, pakitingnan lang sa galing ng tinda ko, ha? Ano, fresh na fresh. Ang Aling Sharon, Manggabi. Salamat po. Tibang napapaway! Hoy! Yung baboy ko hindi niyo papayak! Hoy! Nakunawan to. Tiwan mo ako! Walang iyak to! Hayop ka! Ay! Bibili ka ba ng upo? Magkano? 150 lang. Bamura ka! Kastor, si Tibang mo inaaway. Saan? Dulo. Tara. Magandang hapon ho. Magandang hapon naman. Eh naghahanap po akong maupahang kwarto o bahay. Baka may alam kayo eh. Kukunin ko ho kahit magkano. Sino ka ba taga saan ka? Ako si Berto, taga Laguna ho, taxi driver. Tawagin mo na lang akong Igme. Nag-iisa lang ako dito. Kung mapagtitiisan mo itong bahay ko pwede kang tumira dito kahit walang bayad. Salamat ho. Swerte kayo sa akin. Tayo na sa loob. Butit may makakasama ako. Nag-iisa lang ako Tatay Minalit tatawag ko sa inyo. At kung may magtatanong taga rito, sabihin nyo lang, kamag-anak nyo ko. Kung hindi lang nalalaman ng maraming wala kaming anak ng namatay kong asawa, sasabihin ko anak kita. Eh di sabihin nyo, anak nyo ko sa labas. Hindi pwede. Alam ng maraming ako'y good boy
tingin-tingin mo dyan? Namboboso ka, ano? Bakit ba, Tibang? Masama yata umaga mo ngayon ah. Kanina ho, masaya. Sumama lang nung makita ko yung lalaki yan, namboboso sa akin. Anong kalokohan to, Berto? Hindi ako namboboso, Chong. Anong hindi? Eh, kitang-kita kita. Halos lumuwa yung mata mo sa kaboboso sa akin. Mang Igme, ha? Pagsabihan ninyong pamangkin ninyo, dayo lang yan dito. Kayang-kaya kong paupakan yan. Pasensya ka na, Tibang. Naaaliw lamang siya sa'yo eh. At anong kala niya sa akin? Manika? Hoy, lalaki! Mag-iingat ka! Kilalanin mo muna kung sino bibiruan mo! Hindi, ikaw, kung gusto mong minum tama na yan, oo, wala. Oo ba, kaya ano, wala na tayong pera. Meron pa ako dito, meron pa ako dito. Mahinang tulo eh. Nahaba pa yan. Oo nga eh. Doon lang ako, ha? Oh, sige, pare, inom lang ng inom hanggang marami. Yan. Ikaw. Bote lang, ha? No, sige, akin na yan. Dali, tagal eh. Kanina pa hawak ang bote. Hindi naman iniinom mo kanina pa. Wala pa ako Oh, ito ha. Iinumin ko to ha. Oh. Grabe ka. Oh, chaser pa kayo. Huwag na kayo mag-chaser. Oh, pulutan. Nga, ito eh. Ha? Akin na naman to. Kayo inom halo. Grabe pare nakita ko kahapon. Oo. Oo. Ano yun, pa? Kung gusto mo makita, sumama ka. Ha? Tama ka? Oo. Sige mo. Ayoko ng singitan, ha? Kaninong balde to? Wala naman ito rito kanina. Sa akin. At sino nagbigay sa'yo ng karapatang singitan ako? Dito sa amin, walang pwedeng sumingit. Matuto ka maghintay. Bakit, Tibang? Anong problema? Itong dayong to siningitan ako eh. Hindi ko naman alam eh. Ikaw, dayuhan ka lang dito. Dapat sa'yo matuto ka makisama, ha? Ano ba? Hindi, pare. Babatiin lang kita. Ganun ba? Hindi kami katalo. Yan, mga tagahanga mo nga sila. Salamat, ha? Sige. Pare. Ayos na ayos ka, pare. Dami mong kalaban, natalo mo, di ba, no? Oo, kayang-kaya. Oo, bilib kami sa'yo, pare. Kaya mo pa ba, Tol? Bilis. Ang bagal naman. Oh, ako naman. Tol. Bago mo kaya na. Katuwaan to, ha? Tignan natin kung kakagat. Ha? Pogi! Laka muna, bago sumagmumog. Bago ka lang dito, ano? Oo, pare. Kalilipat ko lang ng Makalawa. Alam mo kasi, pare, lahat ng bagong salta rito, nagbibigay ng welcome party. Meron ba tayo dyan? O, yun lang pala eh. Ilang case ba ng birang kaya niyo ubusin? Wow! Pare. Okay, ah. Ayos. Okay lang natin umpisan. Ayos! Inuman na. Tol, pagkatapos mo dyan, bili mo kami ng yelo pulutan, ha? Bakit? Sino bang may birthday? Ako. Bagong barkada yan, Tibang, at okay na okay siya. Tignan mo naman, ha? 2 case ng beer. Ano pakialam ko? Siya palang may birthday. Di siya magluto ng pulutan. Bastos ka talaga, no? Pati mga kapatid ko sinusuhulan mo. Kinukonsinti mo sa kanilang bisyo. Okay naman silang bayaw eh. Bayaw? Bakit?
Dalawin kita mamayang gabi, ah. Tay naman, alam mo namang hindi ako sanay humarap sa bisita. Lalo na kung antipatiko. Ang yabang-yabang pa. Ayaw mo nun, pumopormal sa'yo. Mabuti dito ka nililigawan sa loob ng bahay at hindi doon sa kalye. Labas na! Hoy, lumabas ka roon at huwag kang bastos. Oo. Sandali na lang at nagbibihis lang si Tibang. Sigarilyo ho. Salamat. Hindi na ako nagsisigarilyo. Tinigil ko na yan simula nung magkaroon ako ng asthma eh. Paano? Maiwan ko na muna kayong dalawa, no? Tay, dito na lang ho kayo. Wala naman kaming pag-uusapang importante at saka hindi naman siya magtatagal. Aalis siya kaagad, hindi ba? Aba, hindi. Baka magtagal ako, Tibbs. Wala naman akong gagawin sa amin, eh. Ikaw, ako maraming gagawin. Alam mo ba, Tibang? Magugunaw siguro ang mundo ko kung hindi ka mapapasa akin. Ano ka mo? Kung sasagutin mo ko, Tibang, at pakakasal sa akin, mag-honeymoon tayo sa buong mundo. At saan mo naman ako sasakay? Sa taxi. Hambog. Taxi driver ka lang eh. Ang taas mo magsalita. Naku, sa lahat pa naman ng ayoko yung mayabang na tao. Naku, pwede ba umalis ka na at baka mabolpe tong bahay namin sa lakas ng hangin mo? Sige na! Sorry, Tibbs, ha? Nagpapatawa lang naman ako, eh. Hayaan mo, pagyaman ko, sa ayaw at sa gusto mo, itotonong kita. Masuyo ka. Maski yumaman ka, hindi kita iibigin. Dahil oo nga't pangarap kong mahango sa hirap, pero ang gusto ko sa sarili kong pagsisikap, hindi dahil kanino, lalo na sa'yo. Ba't ka ba galit sa Hambog akin? ka. Iyon lang. Mayabang pa. Wala na. Makulit at higit sa lahat, hindi kita type. O ano pang gusto mong uriratin? Sa mikling salita, wala akong pag-asa Wala. sa'yo. Kahit na ipangako kong magbabago ako, Kahit na. kahit na lumudo at manuyo, umigib, maglaba, magluto, magsibak ng kaya para sa'yo. Kaya mo. Siyempre. May problema ka ba, Tol? Meron. Mabigat. Ano yun? Makakatulong ka ba? Kung kaya ko, eh. Nanunuyo na ang hasang ko eh. Yun lang pala, eh. Oh, okay na ba to? Alayo! Beto, maglaki na nga tayo. Baka mabuang ako rito sa pagdayat sarili ko eh. Ano, pitikan? Aba, hindi. Tayaan. Para naman ako magkapuhunan. Eh, nagluluto pa ako, eh. Bayaan mo na yan. Sige, maupo ka. Oh, puhunan mo. Eto, yung sa'yo. Sige, mamaya na. Berto, pautang naman, oh. Birthday ng barkada ko sa Dasma, eh. Ito lang pinaka-okay kong polo. Talo, di ba? Nandun pa naman yung chick ko. Jai. Ayun lang ba?
O ito, bumili ka na polo at lonta. Thank you, Tol, ha? Eh, sapatos. May bago akong medyas. Gusto mo ng pabango? Magandang hapon, no, Mang Ponsing. Oh, Berto, kumusta? Mabuti, ho. Kayo, kumusta? Eto, kaya rin ng dati. Walang magawa. Eh, meron akong dala dito para mapaglibangan nyo. Ano ba ito? Eh, Game & Watch ho ito. Parang TV ah. Paano ba ito? Oh. Eh, hindi ho. Dito nyo pipindutin. Ito para sa kanan, ito para sa kaliwa. Dito, sa helicopter nito, may lalabas ng mamang paparachute. Dito, sasulin nyo sa bagkang ito. Natin, ha. Ayan na. Ayun, sa kanan. Ayun, nasalo. Pag hindi ho nasalo, ay kakainin ho ng Oh, pati. teka. Kaya kailangan ho saluhin. Kaliwa. Masaya. Sa kanan ho. Ayan. Ayan. Hoy, tama na yan. May dala akong merienda para sa'yo. Halika na. Masarap itong dala kong pagkain eh. Upo ka. Hindi nga ako nananaginip. Sira. Kaya na. Ayos ba tayong dalawa, Tibang? Bilang magkaibigan, oo. Pero bilang magkasintahan, malaking benta ko ngayon eh. Bihira ka na yata lumabas. Mabuti nakakapagbigay ka pa ng boundary sa taxi mo. Akin naman yun eh. Hulugan. Tingnan mo nga naman si Mang Igme. Matagal na kami magkapit-bahay. Wala man lamang siyang naikikwentong mayroon siyang pamangkin na mayabang. Hindi naman chismoso yun eh. Ang mga magulang mo nga pala. Nasa States. Sa States? Ang ibig ko sabihin, sa Kanlubang Sugar Estate. Sa Laguna. Doon sila nakalibing eh. Ulila ka na pala. Nako, pumasada ka na nga't inuubos mo lang ang oras mo dito. Sige, tutuloy na ako. Eh, teka. Yung nga palang sinasabong ko. Hindi Hayaan pa mo tapos na't ako na magtutuloy. Sige. Magandang gabi ho. Oh, Berto, ikaw pala. Halika muna, maupo ka. O ano, bahala ka na kay Berto, ha? Sige, maupo ka. Ano yan? Asado. Paborito mo raw to eh. Nagabala ka pa. May matitira pa ba sa kita mo? Konti, pero hindi yun na importante. Kundi makita ka nakangiti, hindi nagalit sa akin, at tipong may pag-asa ako. Ang pinakamalagay, mahal kita, mahal mo ko. Teka, yung mga kapatid ko I love you, Tiba. Teka muna, yung tatay ko na... Ano? Berto, ano ba? Yung mga kapatid ko, yung tatay ko, ano ba pagagalitan? Pero... Pare, kailangan pakasalan mo ang utol namin. Okay lang sa akin kung papayag ba si Tibang eh. Tol, wala lang lokohan. Baka i-stream mo lang utol namin eh. Huwag mo nang balakin. Eh bakit ko naman lolokohan si Tibang? Eh kung ganun, sama mo rito mga magulang mo. Gusto namin sila makilala. Pwede ho ba si Tata Igni na lang? Ulila na akong lubos eh. Totoo po yan, Itay. Ganun ba? O edi sige, si paring Igme na lang. Nagkakaigi na pala ang pamangkin ko. At ang yung dalaga, no, pare? Kaya nga ayusin natin. Eh, wala akong pera malaki. Kung pwede ho sana eh, simpleng kasalan na lang. Ba, hindi pwede yun. Kaisa-isa namin kapatid na babae si Tibang. Kailangan ng grande ang kasalan. At imbitado lahat ng mga tao rito.
Oo nga naman. Minsan lang ikasala isang tao sa buong buhay niya, kaya dapat lubusin na. Tsaka sikat si ate dito. Kahit hindi mangumide yan, tiyak na dadayo ng kasal niya ng mga tiga-palengke. Eh di, sige ho. Gagawin ko lahat para maging granding kasalan namin ni Tibang. Good morning, senyorito. O, Saning, wala ba naganap sa akin? Si senyorita Pia po. Panayang punta rito, panayang tawag, at galit na galit po dahil ang sabi baka raw pinagtataguan ninyo. Sabihin mo, nag-abroad ako. Pupunta ako sa Japan, tapos sa Europe, tapos sa Amerika. 3 years ako mawawala. Sabihin mo yun, ha? Ang dami naman. Hello? Hello? Attorney Banson? O Robert, saan ka nagpupunta? Tumatawag ako sa'yo lagi kang wala. May sorpresa ako si attorney. Mag-aasawa na ako. Bah, good news. Sino naman ang maswerteng babae? Si Chiki? Si Camilo? Si Pia? Sorry to say, none of them. Ang pangalan niya si Tibang. Ano? Pakiulit nga. Si Tibang. T-I-B-A-N-G. Tibang. Tindera siya sa palengke. Pumunta ka nga rito ngayon, oh. Gagawin kita ninong. I'll be right there. Sige, hintayin kita, ah. Mukhang busy-busy yata ang Manila's most elusive bachelor. Hi, Pia. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Oh, sweetheart, I missed you. Bakit naman ang tagal-tagal mo yatang nawala? At saka, hindi ka ba natutuwang makita ko? Don't I look gorgeous today? Oh, Pia, you're fabulous. Kaya lang I feel tired. Busy ako sa mga negosyo namin. I just came from Saudi Arabia. Nakipag-negotiate ako para sa $1 million project. Is that so? Oh, I really love you, darling. That means na hindi mo pinababayaan ang ating future. Huwag mo intindihin ng pagod. Kailangan lang niya ng let's make love. Senyorito, narito na ho si Attorney Banson. Sabihin mo, Saning, nandyan na ako. Opo. Sweetheart, may appointment ako kay Attorney Banson. Pahinga ka muna. I'll see you later. Are you sure she's the right woman for you? I'm more than sure, attorney. Wala nang urungan nito. Alam ni Tibang na mahirap lang ako. Kaya kunwari, pautangin mo ako ng pera para matuloy yung hiling ng mga kapatid niya na isang ingranding kasalan. Kaya ko naman kaya ang drama ang paggagawa mo. Kayang-kaya mo, attorney. At huwag mong kalilimutan, taxi driver lang ako. Si Attorney Banson, siya nga pala magiging ninong natin. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ang ganda pala ng aking aanakin. Kaya nung sinabi sa akin ni Berto, ang kanyang problema hindi ako nagatubili. Bagay na bagay nga kayong dalawa. Tuloy kayo. Maupo po kayo. Kay Ninong nga pala ako umutang ng pera. Siyang taya sa ating kasal. Nakakaya naman kay Ninong. Baka mahirapan tayo makabayad. Madatong naman siya hindi ba, Ninong? Oo. Huwag kayong mag-alala. Parang tulong ko na yan sa inyo. Ano ba? Hello? I would like to place an overseas call to New York. Her name is Mrs. Carmela Madrigal. Her number is...
Nasaan? Nasaan ang batang yan? Emilio, ang puso mo. Ikaw, tawagin mo si Pia. Kailan makausap ko siya? Ba't pati ako napagkamalan mong muchacha? Ipasundo mo siya sa driver at ipahanap mo yung magaling mong anak. Magpahinga muna tayo at napagod ako sa biyahe. Oh, lapit, lapit! Binabay game! Wala nang 10, 9 na lang 1 kilo. Lapit kayo dito, lapit! Mama, mga misis, 9 na lang ang kilo. Naku sariwa-sariwa ho yan. Doña Carmela, siya si Tibang. Hindi yata ako makapaniwala. Anong nakita sa kanya ng aking anak? Kayo ho bang dalawa ibibili? O magbubulungan na lang kayo dyan? Bastos pa pala. Palibasay, malidukada. Hoy, umalis na nga kayo riyan kung hindi kayo bibili. You're blocking the driveway. Marunong naman pala umingles eh. Aba, at ininsulto pa ako ng kundesang ito. Hoy, Tigresa, magdada ka ng pagsasalita. Baka hindi mo kami nakikilala. Hindi ako interesadong makilala kayo. Hoy, lumayas na kayo rito at baka hindi ako makapagpigil sa inyo, ha? Sa susunod, Miss, kikilalanin mo muna ang kakalabanin mo. Eh, bakit? Sino ba sila? Siya si Doña Carmela. Siya ang may-ari ng palengking ito. Pwede ka niyang paalisin sa pwesto mo. Porke ba mayaman sila at ako'y tindera lamang sa palengke, hahamakin nila ako. Mabuti na lamang kamo at nakapagpigil ako. At kung hindi, napatay ko yung 2 bruhang yon. Sino daw yung 2 bruhang yun? Hindi ko kilala eh. Pero doon niya yung matandang babae. Ano ang pangalan nun? Nakalimutan ko na. Pero sabi ng bodyguard, malamang daw alisin daw ako dun sa pwesto ko sa palengke dahil dun sa ginawa ko. Ano? Sino daw siya? Eh, siya raw yata yung may-ari ng palengke. Ay pa, ma. Ba't hindi niyo ako sinabing uwi pala kayo? Kumusta pa? Mukhang tumaba ka yata. Hi. Mukhang mas alam mo yata dumating sila kaysa sa akin. Meron ko raw bagong babaeng kinalulukuhan, iho. Mag-aasawa na ako pa. Ma. Sa isang tindera sa palengke. Maganda siya. Mabait. Marangal at mahal ko. At bastos. Muntik na raw ang balusin ng babaeng yun ng sariwang isdang iyong mama. Yung bambalak mong ipakilala sa akin. Ang malidukadang babaeng yun. Kung gayon, kayo ngayon. Ang ano? Kayong humamakitibang sa palengke kanina. Aba, siya pa yata ang kinakampihan mo. Iniutos ko sa'yo, Roberto. Kalimutan mo siya. Para mo na rin hiniling ang kamatayan ko, Mama. Robert, how could you? Oh, come on, Pia. Huwag ka na umarte pa. Bistado na kita eh. Ikaw ang nagsumbong sa kanila. Nagpapalakas ka sa Mama, pero shit ka pa rin sa akin. How dare you? Dahil alam ko all the while, pera lang ginusto mo sa akin. Sinungaling! Mama, nasa hustong gulang na ako. Pwede na ako magdesisyon sa sarili ko. Wala kang mamanahin sa akin.
I don't need your money. Magtanan na lang tayo, Tibang, para makasal tayo kagad. Eh bakit biglang-bigla yata ang desisyon mo? May importante akong dahilan, pero saka ko na sasabihin sa'yo. Magtiwala ka. Sumama ka ngayong gabi. Kung gusto mo, bukas ng umaga pakakasal tayo sa West. Sandali, sasabihin ko sa tatay. Tibang naman! Pangmayaman lang itong lugar na ito, ah. Oo. Mayabang naman ako, ah. Tsaka konti lang ng gastos dito. Kesa doon sa Engrande kasal na utangin ko lang. Ay! Gift ko sa'yo. Para sa unang gabi natin. Ang ganda. Ang mahal siguro nito, ano? Fancy lang yan. Talaga, hindi naman halata eh. I love you. Nakakahiya. Wala man lamang akong regalo sa'yo. Ay, siya nga pala. Sa'yo na lang itong kwintas na ito. Pamana pa ito sa akin ng nanay. Huwag mo iwawala, ah. Thank you. Buenos dias, señor y señorita. Mukhang may bago naman biktima ang anak kong salbahe sa chicks. Huwag mo silang pansinin, darling. Tara. Berto, kilala mo ba sila? Aba, kung kilala raw tayo, Iha. How funny. At Berto pa pala ang pakilala, Doña Carmela. Tipong lulukuhin nga ng salbahe kong anak ang pobresitang tindera sa palengke. Let's go, honey. Saka na ako magpapaliwanag. Pakasal muna tayo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Mother ko si Doña Carmela. At girlfriend niya ako. Kami ang pakakasal. At hindi kayo. Ipokrita. Mayroon bang hindi nakakaalam na si Robert ay anak ng isang milyonarya? Aber? Hindi ko ho alam. Pwes, tanga ka. Tanga nga ho ako. Napakalaking tanga, Doña Carmela. Sweetheart? Tibang, buksan mo ang pinto, mag-uusap tayo. Ano ba? Buksan mo. Primitiba, buksan mo. Magpapaliwanag lang ako. Mahal kita, Tibang. Buksan mo ito. Tibang, mahal na mahal kita. Hindi kita niloko. Naglihim ako sa'yo, pero wala akong intensyon na lokohin ka. Mahal kita, Tibang. Buksan mo to. Tama ba naman yung papa?
May isip na ako. Nasa hustong gulang na ako para malaman ko kung sino ang tamang babae para sa akin. Malaki ka na nga, Roberto. Pwede ka na ngang lumaban sa akin. Pwede mo na akong lapastanganin. Dahil lamang sa isang hamak na tindera. Ngayon, anong gusto mo mangyari? Nakikiusap ako sa iyo, Mama. Humingi ka ng dispensa kay Tibang. Masyado siyang hinamak at sinaktan. Imposible. Ako, si Doña Carmela, hihingi ng dispensa sa isang tindera. Mama, masama yung masyadong matayog. Hindi tayo nakakatiyak sa buhay natin. Pare-pareho lang tayo nang galing sa lupa at magbabalik din sa lupa. Bravo! Mahusay ng aking anak. Hoy, Roberto, pag magkita kami ng tinderang yon, tandaan mo, hindi lang mura ang aabutin niya sa akin. Sampal! Ano ba nangyayari sa'yo, Tibang? Ilang araw ka nang hindi nagtitinda. Napapano ba si Tibang, Tay? Hindi na ako matutuloy ang kasal namin ni Pertoy, Tay. Ano? Bakit? Niloko niya ako eh. Berto, huwag ka na tumuloy. Hinahantay ka ng mga utol ni Tibang. Teka, Tol. Sandali lang. Kung hindi dahil sa babaeng yan, ay hindi sana magkaganito ang ating anak. Hindi ako titigil hanggang di sila nagbabayad. May mangyayari pa ba sa pagbabanta mo? Nasakta na ang iyong anak. Kung noong pa man, pinakialaman mo ng pagkaloka niya sa tinderang yon, di sana nangyari ito. Por Diyos, por Santo Carmela, huwag mo na akong sisihin. Hello? Ano? Nadakip na kamo ang tatlong magkakapatid? Muy bien. Hepe, gawin mong lahat para mabulok sila sa bilibid. Sino po sila? Pwede ko makausap si Doña Carmela? Sandali lang po. Si Tibang daw po. Gusto kayong makausap. Papasukin ng ambisyosang babaeng yan. May claim panahon namin para sa'yo, tindera. Sabihin na ganun sadya. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa, Don Emilio. Doña Carmela. Dapat. Una, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa ginawa ng mga kapatid ko sa inyong anak. Huwag ka na magdrama, babae. Diretso yun masalita.
Anong kailangan mo rito? Gusto ko lang makadalaw kay Robert kung maaari. Kahit na anong hilingin ninyo ay gagawin ko. Payagan niyo lang ako makita siya. Talaga? Papayagan kita. Salamat ho. Maraming salamat ho. Sa isang kondisyon. Kahit na anong kondisyon, Doña Carmela. Magaling. Hagkan mo pa ako. Okay, nurse, what's the temperature? 37, Doc, and he's improving. All right, just continue the medication, okay? Sige. Pagsawaan mo siyang tingnan ngayon dahil hindi mo na siya makikita pa. Isasama namin siya sa New York para tuluyan ka na niya makalimutan. Tama na yan. Hindi ka dapat magtagal dito. Makakaalis ka na. Ponsing, ilang taon na rin tayong hindi nagkakabalitaan. Abalang-abala kasi ako sa aking mga negosyo dito sa Tarlac. Pero heto nga't biglang-bigla ang aking pagkakasulat. Dahil sa napakagandang balita, alam kong ikatutuwa mo at ng iyong pamilya. Natatandaan mo pa ba ang ating Lola Umbay? Yung malayo nating kamag-anak na saksakan ng yaman? Pero naubos ang mga kamag-anakan dahil sa sunod-sunod na trahedyan dumating sa buhay nila. Wala na si Lola Umbay. Namatay siya 2 linggo na nakararaan. Pero bago siya namatay, ay nakapag-iwan siya ng testamento na nagsasabing, dahil sa kawalan ng maaring pamanahan ng kanyang mga ari-arian, bukod tanging tayo na lamang ang napili niyang biyayaan. Kaya kung ako ikaw, sumugod ka na rito, bago maglitawan ang kung ano-anong palsipikadong testamento o kamag-anak. Dali na! Ang iyong pinsan, si Mang. Tignan mo nga naman ang swerte ng tao, Tibang. Nananahimik lang tayo pagkatapos darating ito. Parang sinadya.
Hindi mo na siguro natatanda ng lola umbay mo. Lola mo na sa tuhod yun. Sayang. Di man lang tayo nakadalo sa kanyang libing. Kaya kailangan umuwi na tayo kagad, anak. Baka ito na yung swerteng matagal na nating hinihintay. Gusto ko sana, Itay. Pag alis natin dito, wag na tayong bumalik. Doon na lang tayo sa probinsya manirahan. Eh, bala kong bumalik sandali sa Tarlac at nang alamin ko anong sinasabi rito ni Simang. Yun lang ang paraan para ako matahimik, Itay. Titigil din sila ng kadadaldal laban sa'yo, lalo na nga't magkakapera na tayo. Napagtatakpan ng salapi ang kahiyan. Siguro nga, Itay. Pero hanggat nakikita ko ang palengkeng yun at ang mga tao doon, ay hindi ako makakalimot. Babalik lang ako rito kung pwede na ako maningil. Sige na, Mrs. Bigyan nyo na sa tawad ko. Naku, yan naman tawad nyo. Presyo pa ng bago mag-martial law. Eh, pera naman itong tinatawad ko eh. Eh, pera din naman ang pinuhunan ko dito ah. Napakasuplada. Ale, dun sa tindahan ng supot ng manok, mura doon. Simang. Ay, naku, Ponsing, mabuti dumating ka na. Eh, sino ba itong si kasama Tibang, mo? anak ko. Si Tibang ba ito? Naku, laki-laki na dalagang... Dalaga ba yan? Ayun nga, dahilan kung ba't kami naririto. O, halika. Halika. Doon tayo sa loob mag-usap. Halika. Dito tayo. Upo. Ano ba atin? Eh, kasi kailangan ko tulong mo eh. Kasi iniwan niya ng boyfriend niya bago sila ikasal. Eh, naisip ko sana kung maaari, dito muna kami hanggang siya makapanganak na eh. Kawawa naman pala. Eh, ano nga ba yung tukol sa Lola Umbay? Sumalangit nawa ang kaluluwa ng matanda. Eh, siya nga pala, mamaya, pupunta tayo kay Atty. Arieta para maayos natin yung papeles ng lupang minana mo, pati na yung kiskisan. Eh, ako nga nagulat eh. Sa sinungit-sungit ng matandang yun, tayo pa naalala. Eh, Chang, tulungan niyo naman ako makahanap ng pwesto dito sa palengke. Marunong ka ba magtinda? Baka masungit ka. Eh, tindera ho ako dati sa Marikina. Kaya nga lang, isda ho ang tinitinda ko. Isda? Naku, walang tubo dyan. Pag nabulukan ka pa, pati puhunan mo, tangay. Tutal, nakamana ka ng kiskisan, magbigas ka na lang. Madali ka yayaman. Hayaan mo, tahanap kita ng pwesto, ha? Simang, gusto ko makapag-alaga ng ilang baboy sana para may mapaglibangan. Bayaan mo, tutulungan kita. Tutal, marami akong kilala rito ng tindera ng gulay. Hihingin ko lahat ng nabubulok nilang gulay at yun ang papakain natin sa yung baboy. Sige. Mama, 10 na lang ang kilo. Hinahanap ko si Tibang. Wala nang siya. Ako na may-ari ng pwesto nito. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi ko alam eh. Salamat ah. Sir, pwede ba magtanong? Alam niyo ba kung nasaan si Tibang? Hindi. Aha. Salamat to. Edwin, nakita mo ba si Tibang? Thanks, pare. Sige. Roming, nakita mo ba si Tibang? Oh, lapit, lapit. Gulay kayo yan. Biglang-bigla nga ang pag-alis na magamang yun eh. Nung isang araw. Hindi man lamang kami nagkausap. Ang balita ko, sa probinsya daw umuwi. Hindi ko nga lang matiyak kung saan probinsya.
Salamat ho. Salamat ho. Maswerte yung inanak mong yan, Tibang. Biruin mo, umasenso na iyong bigasan at babuyan. Dati-rati, 10-10 sako ka lang kung mag-deliver ng bigas. Pero ako ngayon, daan-daan sako, trak-trak pa, mga hotel at restoran na umu-order sa'yo. Naku, Tibang, hindi ako nagkakamali. Darating ang araw, magiging donya ka. Katulad ko. Ito pa isang magandang balita, anak. Malapit nang matapos ang pabrika ng dilata sa Mabalacat. Baka gusto mo kasapin namin ni Simang ang manager doon. Sige! Ba, naghahanap pa sila na magsusupply sa kanila ng baboy. Pwede pa silang magpahiram ng dagdag na puhunan. Oh, bakit ka malungkot? Naalala ko lang si Robert. Kung narito siya, siguradong matutuwa yun. Naku, huwag mo na isipin ng lalaking yun. Pasasambat magkikita rin kinyan. Naku. Mamaya, dadalhin ng nurse dito, anak mo. Siya nga pala, ano ipapangalan doon sa bata? Sunod yun na lang sa pangalan ni Robert, Itay. Junior. Maganda.
Swerte, ha? Swerte. Kung mare, 20,000 na. Kailan kaya ako mananalo? Hayaan mo tutodas ka na. Kailan pa? Morning, Dad. Hindi ka naman umuwi kagabi. Good time lang, Dad. Good time. Roberto, hindi ko gusto itong ginagawa mo. Papabayaan mo yung sarili, pati ng ating negosyo. Wala akong pakialam sa negosyo ninyo. Emilio, tingnan mo. Tingnan mo itong anak mo kung magsalita. Sawang-sawa na ako sa inyo. Sawang-sawa na ako sa bahay na to. Roberto, bumalik ka rito. Kinakausap kita. Robert, saan pupunta? Sa impyerno. Punyeta. Tingnan mo yung ginagawa ng anak mo. Nagkakasungay na. Kasalanan mo na yan. At bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Kailan ka naging mabuting ina sa kanya? Ikaw ang kontrabida sa bahay na ito. Hindi ka nakakatulong sa akin negosyo, nakakaperwisyo ka pa. At paano ako nakakaperwisyo, Aber? Hindi ako tanga, Carmela. Ayon sa record ng opisina, marami kang personal cash advances na hindi mo nababalik. Saan mo dinadala ang mga salapi? Sa kasino? Sa mga sosyalan mo? Sa mga damit mo? Stop it, Emilio. Por favor. Oo, Mr. Ching. Tibang, mabili ang mga PX ko dito. Alam mo bang dinarayo ng maraming tao itong department store na ito? Tingnan mo kanila mga paninda. Marami ditong hindi mo mabibili sa Maynila. Naku, Tibang, maswerte ka. Mura lang pagkakabenta sa'yo ng inchik na yan itong department store na ito. Kaya lang uuwi yan sa Hong Kong. Naku, kung hindi ibibigay yan sa'yo ng ganyang halaga. Tibang, lalo kang yayaman. Alam bang pwede nating expand tong department store na ito para maging complex? Kung bibilin ko ang tindahan ito sa presyo ninyo, hindi ko ito mababayaran ng cash. Kung gusto ninyo, magda-down muna ako ng kalahati. Tapos yung balanse, bibigay ko sa inyo ng 4 na hulugan. Mr. Cheng, pwede ho naman pag-usapan ng kondisyon na yan, ha? Hindi ho ba? Pwede rin. Pwede. Winston Blue nga. Paano ho? Di magpipirmahan ho tayo bukas. Magdadala na ho kami ng aming abogado. Sige. Sige ho. Agahan natin ang pagbalik dito bukas. Ay maproteksyonan ang ng mga legitimate Filipino entertainers na nasa ibaing dagat. Ang pagtatatag ng nasa institusyon ay pinasyano ng Monday sa kahilingan na rin ng Chamber of Industries for Music and Entertainment. Matagal na pong hinihingi ang nasabing organisasyon ang pagkakaroon ng isang government body na siyang mananatiwa sa mga Filipino entertainers na nagsisipagtrabaho sa labas. John, ba't hindi ka pa natutulog? Sa mga provincial reports. Nawili sa bago niyang laruan. Magpapatuloy tayo sa ating pag-uulat. Kasalukuyang sinisiyasat ng Securities and Exchange Commission ang Madrigal Corporation, kaugnay ng mga reklamo ng mga investors ng naturang kumpanya. Ayon sa mga investors, ilang taon nang hindi nakakapagdeklara ng dividends ang kumpanya, bukod pa sa ilang buwang pagkaatraso ng buwanang return on investments. Base sa mga naunang ulat, ang kumpanya ay
nakaakit ng puhunan sa isang investment scheme na iligal o pangangako ng mataas na interest. Kapag napatunayan ang mga reklamo ng mga investors, malamang makasuhan si Don Emilio Madrigal, may-ari ng kumpanya at ilang matataas na pinuno nito ng economic sabotage. Malaki ang overdraft natin sa bangko, Don Emilio. Pag hindi natin napondohan ang ating current account, maraming cheque ng ating mga investors ang tiyak na magtatalbugan. Masisira ang kredibilidad ng ating kumpanya. Hindi katakatakang magpanik ang ating mga investors at i-pull out ang kanilang mga sosyo. What do you suggest, attorney? Kailangan makapagbenta tayo ng ilang properties ng ating kumpanya para mapagtakpan natin ang mga cheque papasok sa susunod na 2 linggo. Then what? At saka na natin problemahin ang mga cheque papasok sa 3 linggo. Attorney Arieta, nabasa mo na ba itong bulletin ngayon? Tungkol saan? Tungkol dito sa pinagbibiling palengke sa Marikina? Oo. Interesado ako. Gusto mo makipag-bid? Ayoko magbakasakali. Gusto ko sa akin mapunta ang palengkeng yon. Kaya gawin mo lahat ng paraan. Wala tayong problema dyan. We have the right connection. Panyero ko ang kanilang corporate lawyer na si Atty. Banson. Naibenta ko na lahat ng aking mga taxi. Ang palengke. Ang aking mga antiques at koleksyones. Pati mga lahas ko nasa idna. Ano pa? Ano pa ang dapat kong ibenta? Wala na tayong chance, Doña Carmela. Kailangan pagbilhin natin itong mansyon. Kung hindi, makukulong si Don Emilio. Pero por Diyos, saan ako titira? Ang bahay nito natitira kong kayamanan. Emilio! Emilio! Attorney, tumawag kayo ng doktor. Emilio! Emilio! Kabibili mo pa lamang ng palengke sa Marikina. Meron ka namang bahay. Bakit kailangan mo pambilihin ang mansyon ng mga Madrigal? Malaking pera ang matutulog na maaari mong invest sa ibang bagay. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito, attorney. Kailangan mabili natin ang mansyon. Bakit gano'n na lang interest mo sa pamilya Madrigal? Personal ba? Ikaw ang bahala.
Lapit, lapit. Bili na kayo. Bili na kayo. 2 piso ang talong, piso ang kangkong. Lapit, lapit. Lapit na. Taong Cavite, kababayan pa ni Revilla. Tignan mo nga naman ang panahon. Si Nenyo. Kailan lamang kay Letlet, ngayon mag-aasawa na. Ay, ang buhay nga naman. Abay, si Connie. Kukunin ulit ng student content. Saan, Tito? Naku, kayo na kung bahala, Mrs. Kung gusto nyo, kunin nyo na lahat yan. Nang makauwi na ako. Alam nyo namang, diversyon ko lang at libangan ng pagtitinda ngayon. Masyado na akong maraming kwarta eh. Nakakainis. O, ito malaking to, Mrs. Baka gusto nyo, iuwi nyo na. Gawin yung carpet sa kwarto. Bili na kayo ng lapit, lapit. 20 lamang 1 kilo. Bili na kayo. Lapit, lapit. 20 lamang 1 kilo. Magandang hapon, Doña Carmela. Ako ang bagong may-ari ng bahay na ito. Kung inyo natatandaan, hindi ito ang unang pagtapak ko rito. Tatlong taon na ang nakakaraan. Sinubukan ninyo kung hanggang saan ako pwede magpakababa. Marami nang nangyari mula nung hagkan ko ang inyong paa dahil sa pagmamahal ko sa inyong anak. Hindi naman ako masamang tao eh. Handa kong kalimutan lahat. Ang ginawa ninyong paghamak sa akin, ang inyong pagkakautang, pwede ko rin isoli itong bahay na ito dahil hindi ko ito kailangan. Sa inyo muli ito. Sa isang kondisyon. Hahalikan mo ang aking paa.